what's up po? At muli at bumabati kami ng mapagpalang umaga, matagumpay na araw sa bawat sa po sa atin. At tayo po ng mga makakapakinig, no? At dito po sa short video na ito ay ma-encourage po tayo. At patuloy po tayong lumalim at tumago sa pananampalataya sa magitan po ng ating pong pag-share ng mga vlog na katulad ng ganito po. Napaka-importante po na magamit natin yung kada oras po natin na maging productive po tayo sa ating Panginoon. At the same time po ay maging buhay na po natin ito, no? Maging kaparaanan po natin, no? Sa ganun ay magkaroon po tayo ng mga encouragement, magkaroon po tayo ng mga wisdom na siya pong the fear of the Lord, the beginning of the wisdom. So magitan po nito ay magkaroon tayo ng reverence sa ating pong Diyos na buhay. Tabay lang po kayo sa ating pong short video. I hope na ma-justify po natin yung Bible verse natin sa oras po ito. God bless po sa inyo. Good morning! Shalom, shalom, shalom po sa inyong lahat. So tumuloy po tayo. Nasa Matthew chapter 5 pa rin po tayo, no? At ngayon bibigyan natin ng liwanag bakit nabanggit ng ating Panginoon na adultery begins at the heart at yung murder begins at the heart, ano? So okay po. Ang sabi po kasi sa Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 20, ang sabi dito, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." 18, "For I tell you truly, until heaven and earth pass away, not a single jot, not a stroke of a pen will disappear from the law until everything is accomplished." 19, "So then, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches other to do likewise will be called least in the kingdom of the heaven. But whoever practices and teaches them will be called great in the kingdom of heaven." 20, "For I tell you that unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Yun po sabi niya, no? Sabi po niya, dumating daw po ang Panginoon not to break the law, no? But to fulfill it. Kasi po, di po ba nandoon yung mga scribes na talaga namang number one na critic ng ating Panginoong Jesucristo. So sinasabi dito na at yung mga Pharisees, yung mga Sadducees ay napaka-strict nila when it comes to law, no? Yung law ni Moses, yung mga nakasulat sa Old Testament. Kaya po sinabi niya na dumating siya not to break the law but to fulfill it. At pagkatapos sinabi niya pa, kahit daw isa, not even a jot na pwedeng matanggal doon, kahit kuwit man lang, hindi daw po pwedeng bawasan. Ang sino daw po magbawas, no? O magdagdag, sabi nung iba, magbawas ay paparusahan daw po, meron daw pong punishment. At ang sabi pa niya nung sa baba ay in-emphasize niya yung mga Pharisees, no? Kung hindi daw, wala daw sino man makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi mo masusurpass yung righteousness ng mga Sadducees at saka ng mga Pharisees. Okay. So ito po dati ang pagkaunawa natin yung the whole yung Bible, no? Kasi law. Sabi natin yung wala kahit isang salita daw sa batas. Ang binabanggit po dito na law ay yung law ni Moses in the Old Testament, yung mga Old Testament. Kaya po si Jesus Christ nung pong siya'y tinest, no, ni Satan dun sa wilderness, ang palagi niyang sinasabi, kinukote niya kung ano yung nakasulat sa Old Testament. Nasusulat, sabi niya, nasusulat. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Okay? Tapos nasusulat, huwag mong tuksuhin o ano yun, ang Diyos mong makapangyarihan, yung do not put your God into test. So ito po yung mga binabanggit ni Jesus Christ sa panahon niya. So
At pagkatapos, ang sabi niya, malinaw na malinaw, wala daw pong isang salita hanggang hindi na-fulfill ang lahat ng law. At dumating siya ngayon para i-fulfill lahat ng yon. Okay, ganito yon. No? O, yan. So, ngayon, ang magbibigay ng hit sa atin ngayon, yung verse 20, na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi mo sosobrahan pa yung kabanalan ng mga Pharisee at ng mga Sadducees. Yung mga Pharisees and Sadducees, sila yung sinasabi natin in the Old Testament ay yung mga talagang nakakasunod dun sa law. Pero kung titingnan natin nung mga anak ni Eleazar, hindi na nakasunod so hanggang sa panahon ni Jesus Christ, lahat ng Pharisees na yan hindi actually nakasunod ng lahat ng mga law na sinasabi ni Jesus Christ sa Old Testament, Ngayon, ang sabi niya, kung hindi daw natin malalampasan, kung yung mga Pharisees at mga Sadducees na yan ay hindi nila natutupad yung kanilang yung batas na yon ni Moses, lahat daw. Ngayon, paano pa kaya tayo mga simple ordinaryong mga taga-sunod, sabihin or nananambahan, ang sabi niya, hindi makakapasok ng kaharian ng langit. So walang makakapasok talaga, kasi po ang kaya po dumating nga si Jesus Christ para i-fulfill niya yung law at hindi niya daw yun i-abolish pa rin. Kaya sumunod po ngayon yung mga parang hindi sinasabi yung pong sa adultery, sinasabi sa Old Testament, kailangan bigyan ng divorce paper. Pero ngayon, at pagka daw po tumingin ka sa baba, nakipagtalik ka sa may asawa o out of marriage, ay ikaw ay nagkukumit ng adultery. Pero ito daw sinasabi ng Panginoon, mas binigatan niya pa kapag daw tiningnan mo yung babae ng merong pagnanasa, ay ikaw daw ay nagkakasala na. Gayon din, ang sabi daw sa Old Testament, ang pag ikaw ay nakapumatay, nag-commit ng murder, or nakapatay ka, ganyan, ikaw daw po ay subject into judgment. Pero kapag ngayon sa panahon daw po ni Jesus Christ, kapag daw po tiningnan yung tao ay may galit ka dun sa tao na yon, ay ikaw na daw po ay nagko-commit ng murder in your heart. So mas mabigat pa pala ang ng ating Panginoon. So ibig sabihin, hindi talaga tatanggalin yung law. Akala na kasi ng mga nasa New Testament, hindi na applicable yung Old Testament. Kaya nga po, 'di ba, sinamarize niya ang buong Testament. A new commandment I give you. Love your God and then love your neighbor. Kasi yung buong summary daw po ng Old Testament ay is love God and love man. Ibig sabihin, maging kaaway mo ay love mo. Kasi pagka mahal mo ang tao, hindi mo gagawa ng masama, 'di ba, Dade? So sa pamamagitan nun ay natutupad natin yung buong commandment doon sa Old Testament. At hindi lang yon, dahil yung mga commandment na binigay is a foreshadow of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po nung maipako na si Jesus Christ, ayun na. Ang sabi ni Pablo, hindi na kayo namumuhay under law, kundi kayo namumuhay na under grace. Kaya bakit tayo ngayon makakapasok sa kaharian ng Diyos? Not because tayo'y nakasunod ng lahat ng mga batas ng Old Testament. Kung hindi, dahil yan ay natupad ng ating Panginoong Jesucristo at we are already under grace. Okay? So, bagamat tayo'y medyo hindi natin na-fall short tayo, na-commit natin, hindi natin nasusunod yung mga buong utos ng Old Testament, maging yung bago nga ngayon, kumbaga sinamarize na, nagkaroon tayo ng mga galit sa kapwa natin, nakumit tayo ng adultery, ng ganyan-ganyan. So, ibig sabihin ba, hindi ka na makakapasok ng kalangitan? Makakapasok pa rin po tayo sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas,
At dahil siya nga po ay na-fulfill niya, buong-buo ang law, then ibibigay natin yung ating pananampalataya sa Kanya. At ikaw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makakapasok tayo dun sa kaharian ng langit. At pagkatapos, we are now, sabi nga po ni Pablo, you are now subject under law, but you are subject under the grace. Ayun. So, ikaw, Daddy. Yun po, sige po, at dagdagan po natin yung paliwanag sa Matthew. Maliwanag po kasi yung binanggit ng ating Panginoon, because unang-una, naibanggit ko na to doon sa hermeneutics. When the Lord Jesus Christ started yung kanyang ministry, siya po ay subject to the law, under the law po siya. Kaya kung titingnan po ninyo, even yung mga Sabbath day, yung mga offering, hindi po sinabi ng ating Panginoon, hindi na applicable yan. Sapagkat narito na ako, so hindi na applicable yung ganun. Hindi po. In fact, ang katotohanan po, Jesus Christ is the fulfillment of the law. Siya po nag-fulfill na lahat ng requirement ng law. Sapagkat ang law po, it is God's requirement. It is not a human requirement or Moses' requirement. It is God's requirement. And from the time that the law was given, no person accomplished everything. Pag sinabi natin everything, there are some, of course. Katulad ng rich man, sabi niya, pinapractice ko niyan. There are some that they can really, practicing the law, yung binigay ng ating Panginoon. But no one really accomplished 100% yung pong batas except for the Lord Jesus Christ. He is the only person that really accomplished the law. So therefore, if I accomplish the law, it means yung requirement ng Diyos, natupad ko. Natupad ng ating Panginoon sa Kristo. So ang sabi niya ngayon, unless mag-exceed yung pananampalataya o mag-exceed yung mga ginagawa niyo sa Pharisee sa Sadduceo, then you cannot enter to the kingdom of God. Ano yung sabihin ng ating Panginoon? Ano yung sabihin ng ating Panginoon dyan is that unless na yung ginawa ko ay magagawa ninyo, therefore, you will enter to the kingdom of God. Ngayon, magkasabi kayo, ay, Pastor, imposible po natin magawa yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. And absolutely correct. Agree po ako. Wala po makakagawa ng 100% o yung perfection ng law sa bawat isa po sa atin. In the first place, we have already a human nature, simple nature po natin. Wala po taga makakano po. Ang gagawin lang po natin, since na mayroong isang taong gumawa ng batas, which is the Lord Jesus Christ, completely 100%, na-fulfill po niya, na-satisfy niya yung requirement ng ating Diyos. Therefore, those who put their lives in the Lord Jesus Christ, bibigyan ka ng karapatan na natupad mo rin yung 100% ng law. Anong tawag po doon? That is imputed righteousness. Kaya ang tao ngayon, pag tinignan ng ating Panginoon sa Kristo, those people that will surrender their life to the Lord Jesus Christ, pag tinignan siya ngayon ng Diyos, dahil ang required nga yung law, perfection hindi niya na nakikita ang bawat sarili po natin. Ang nakikita niya ngayon, yung ating Panginoon sa Kristo, na siya pong nag-fulfill ng law para sa iyo. Kaya nangyari, in behalf ng ating Panginoong sa Kristo, you become righteous in the sight of God because of what the Lord Jesus did in the cross of the Calvary. So yun po importante pong katotohanan po dito. Kaya nga sabi natin lagi, no one can really attain a salvation or no one can really make their own salvation. Hindi mo pwedeng gawin sapagkat nagre-require nga ng perfection ng ating pong Panginoon. So ang ginawa niya, ang salvation po, binigay po niya sa ating pong Panginoong sa Kristo na kung sino man ang magsusurrender. As if na parang siya yung nakaharap sa bawat isa po sa atin. Bibigyan po natin ng symbols na ang Ama tumitingin po sa tao, sa puso po, of course, nandun po yun. Pero the moment na tumingin siya sa atin, hindi na ako nakikita ng Diyos. Ang nakikita ngayon ng ating Panginoon sa Kristo na tinanggap ko at isinurrender ko yung buhay ko. Kaya nga nangyari, pumasok ngayon yung dispensation of grace. Sapagkat hindi mo na gagawin o hindi ka na maghihirap sapagkat someone already accomplished what's supposed to be that you have to accomplish, which is also impossible to accomplish. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo, kaya nga napakadali ng kaligtasan po, no? I don't understand why other people, they keep on doing good works, nagbibigay po, minsan dumadaan ng penitensya para parusahan yung sarili po nila. This is actually insulto sa ating Panginoon yan sapagkat all these things already been done and completed. Nung binanggit ng ating Panginoon, it is finished. Means the God's requirement ay already accomplished. Tapos na po yun.
So what you have to do is only to believe on what the Lord Jesus Christ did on the cross of the Calvary upang sa ganun po yung imputed righteousness ng ating Panginoon ay makita sa bawat isa po sa atin. Kaya po ang kaligtasan po, it is only grace, pure grace. Wala po tayong ginawa na kaparaanan po doon sa kaligtasan. Yung pong way of salvation, wala po tayong parte po doon. It is all completely belong to our Lord Jesus Christ. I hope maliwanag po ito upang sa ganun maging kaparaanan po, encouragement po sa mga tao po na maaaring hindi pa nagbibigay ng buhay na sa ating Panginoon. You cannot be righteous, you cannot be upright, and you cannot be right towards God unless na ang ating Panginoon sa Kristo ang siyang mag-cover sa iyo. That is the time that you become a righteous person. John chapter 1 verse 12, last verse po naman banggitin ko. Sabi doon, but as many as receive Him, which is the Lord Jesus Christ, to them He gave the authority or the power to become a son of God. Kaya lamang po tumanggap at nagsurrender sa ating Panginoon ay siya pong binigyan ng karapatan tawagin anak po ng Diyos. At kung ikaw pa anak ng Diyos, therefore, you are inheritance in the kingdom of God. Salamat pang God bless po sa inyo. Yun. So, kung babasahin pala natin yun at hindi natin naintindihan ang finished work ng ating Panginoong Jesucristo, ay sasabihin natin, naku, hindi pala ako makakapasok sa kaharian ng Diyos. Wala palang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi maging si yung mga old people, mga patriarch natin, no? Sila Moses, sila Abraham, ay hindi natupad yung buong utos ng Panginoon. So, maganda po talaga na meron po tayong katulad nito na pag-uusap, no? At nakikita po natin na yung hindi natin kayang gawin ay ginawa na ng Panginoon para sa atin to fulfill the law. Kaya when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, siya po ay nagbigay nga sa atin ng imputed righteousness. Therefore, meron po tayong access papuntang langit, no? So ngayon po, yung iba, di ba, sabihin nila na, oh, bawal kumain ito, bawal kumain yan. Diba, no, Daddy? Nung si Jesus Christ, sinita siya ng mga Pharisees, bakit yung hindi naguhugas ng kamay bago kumain, no? So, eto po yung mga kasama sa mga batas ng panahon na yon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi daw po yung pinapasok sa bibig ang siyang nakakarumi sa tao, kundi yung laman ng puso at lumalabas sa bibig. Yun daw po yung nakaparumi sa tao. So, ito po yung mga batas. Pagkatapos, meron pa, no? Yung mga sacrificial offering. Nung panahon ng Old Testament ay nandoon. Sa panahon natin ay wala na. Ibig ba sabihin, tinanggal natin yon. Hindi po natin tinatanggal, no? Tayo po'y patuloy nag-offer. Sa paanong paraan tayo nag-offer? Pag po tayo lalapit sa Panginoon para magdasal, sino po ang offering na dala-dala natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po pag nananalangin tayo, in Jesus' name. Kasi nga po na ang offering, si Jesus Christ is the ultimate offering na hinihandog para sa lahat ng mga kasalanan at wala na daw pong paghahandog na kailangan pa. Once and for all, ang sabi, di ba? Hinandog ang buhay niya para sa lahat ng mga kasalanan. So ito po, kapag sasabihin sa atin, oh, bakit kayo hindi na kayo nag-o-offer? Bakit walang offering? Walang mga tupa, walang ganito ganyan? Dito sa bansang to, meron na, nag-o-offer pa sila. Alam nyo na po kung nasa bansa kami. Nag-o-offer pa rin po sila, especially during mga Ramadan. Talagang maraming mga lamb na kinakatay. Minsan nga nakatikim kami mabigyan. Tinanggap ko naman. Sabi nila, hindi daw pwedeng kain, di ba, sa batas ng Old Testament, hindi ka pwedeng kumain ng mga pagkain hinandog sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Pero in the New Testament, sabi ng Panginoon, kainin mong lahat sapagkat yan ay nilinis na. Tanggapin mo lang ng merong pasasalamat. So, eto po, sa lugar na ito, nag-o-offer pa sila. Tayo hindi na po nag-o-offer ng mga kinatay na mga hayop. Kung hindi, pag malalapit tayo sa Panginoon, ang offering natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kailan ka lang pwedeng makapag-offer ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Of course, kapag nilagay natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Yun na siyang nag-fulfill ng lahat ng batas ng Old Testament. At pagkatapos, siya lang ang kaisa-isang perfect sacrificial offering na walang bahid,
kasalanan. Ayun. No, sige, Lee, meron ka pang idadagdag? Wala na. Wala na daw. Sige po, bless po natin yung araw na ito. May the Lord bless you, may the Lord keep you, may the Lord face shine upon you and be gracious to you. May the Lord countenance be lifted on you and give you peace. The Lord bless you and truly blessed you. The Lord says, whatever your hands touches, it will prosper. Wherever your feet is set on, it will become your territory. God will set you above on a higher ground. Favor upon favor, you will experience. Promotion, blessing is upon you. Health and wealth is in the house of the righteous. The Lord has restored your health, renew your youth, and you will soar high like an eagle. Your children will be mighty in the land. The Lord says, He will bless you in your going in and your going out. The Lord is going to bless you whether you are in the barrio or whether you are in the city or in a different country. Wherever you are blessed because the country is not the one who's blessing you, but it is our source, our Lord Jesus Christ. So today, may you completely trust in the Lord na siya ang nag-fulfill ng lahat ng batas and you are now qualified to receive the kingdom of heaven. The kingdom of heaven consists of many kinds of blessing. Kaya ano man yan, tanggapin mo in the name of the Lord Jesus Christ. Receive the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen and amen. Apa, mag-ingat na lang po kayo. Medyo malakas pong ulan. At kung makikita po niyo sa salamin, actually sa harap, mag-ingat po sa mga nagdadrive, sa mga kapatid na nagdadrive. Malakas pong ulan ngayon. Ala, paano ako bababa ngayon doon? Sa likod na lang ako dadaan.